Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamakapangyarihang dakilang tagapaglikha, Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang karapat-dapat na tunay na sasambahin, maliban lamang sa ating tagapaglikha, ang nag-iisang walang kapantay, walang kawangis, walang kapares. Ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ang ating tularan kung paano natin isasagawa ang ating mga tungkulin sa Islam. Ang binanggit natin na aya ay nananawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nananampalataya na dapat silang matakot sa Allah. Dapat nila sunurin ang ipinag-utos sa kanila. Dapat iwasan ang mga ipinagbabawal, pigilan ng sarili, at kailangang pagtiyagaan na hindi sila mamamatay kundi sila ay nasa estadong tunay na katakutan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haythu ma kunt. Matakot ka sa Allah. Isagawa mo ang lahat ng ipinag-utos kahit nasaan ka sa sulok ng mundo. Kahit nasa opisina ka, pagdating ng oras ng pagdasal ay isagawa mo ang pagdarasal. Kahit nasa kalakalan ka, ganun din, kailangan may gumawa ka doon ng kahit konti lang na lugar na para doon ka magdadasal pag oras ng pagdasal. Ganunin kapag nandoon ka sa mga ibang trabaho, tulad ng mga magsasaka, kahit nagsasaka ka pag oras ng pagdasal ay itayo mo ang pagdarasal. Kahit nasa himpapawid ka pa, nakasakay ka ng eroplano, pwede kang magdasal doon na naman kasi malaki ang eroplano, pwede kang magdasal doon. Kaya yun ang ibig sabihin ng kasabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matakot ka sa Allah kahit nasaan ka. At kapag ikaw ay nagkasala, kailangan sundan mo ng magandang gawain. Kapag ikaw ay nagkasala, kailangan magsisi ka kaagad. Kaya mayroon tayong 5 pagdarasal sa 24 na oras. Kasi halimbawa ngayong Friday o kay Salatul Dhuhr, kapag hindi Friday, ay mula sa pagkatapos natin ng Jumaa, pwede kang magkasala hanggat aabot ang Asr. So pagdating ng Asr, oras ng pagsisi, oras ng paghihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, na pagkatapos ng Asr, nagkasala ka ulit, may Salatul Maghrib na naman, na oras ng pagsisisi, maghihingi ka ng kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, pagdating ng Salatul Isha, magsisi ka. Ganun din, habang ikaw ay natutulog, o may mga tao na minsan ay hindi matutulog, pag nagkakasala ka doon sa pagitan ng Isha at saka Subo, pagdating ng Subo, maghingi ka ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kasi pag nagkasala ka, pag maghihinga ng kapatawaran sa Allah, ay ipapatawad sa iyo. Ganun ang ating dakilang tagapaglikha bilang mapagpatawad. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Alam ninyo mga kapatid, ang pinakapunto, layunin ng mga ibada, mga pagsamba ay upang maayos ang iyong ugnayan at ang iyong tagapaglikha. Upang maisaayos ang iyong ugnayan at ang iyong kapwang tao. Kaya wakhalikin na sabi khuluqin hasan. Kailangan magpapakabait ka. Kailangan maganda ang kaasalan mo sa mga kapwa mong tao. Dahil yan ang tanging layunin ng mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na para tayo'y maging mabait, para maging maganda ang ating ugnayan sa ating kapwang tao, maganda ang ating ugnayan sa ating lipunan. Yan po, ang pagdarasal, innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Ang tunay na pagdasal ay mapipigilan ka sa mga masasamang gawain. Kapag pagtapos mo magdasal, ay gumagawa ka ng kasalanan, ibig sabihin, piki po ang iyong pagdarasal kasi po hindi ka napigilan sa paggawa ng kasalanan. Kaya po kapag ikaw ay nagdadarasal, tapos laging maganda ang iyong ugnayan sa mga kapwa mong tao, sambayanan, ibig sabihin, katanggap-tanggap po ang iyong pagdarasal. Ganun din ang pinakalayunin ng pag-aayuno upang maging maganda ang iyong ugnayan sa mga tao. Halimbawa, kung ikaw ay isang mayaman, sa oras ng pag-aayuno, natitikman mo ang natitikman ng mga pulubi, kung minsan ay hindi makakain. Kaya naawa ka sa kanila. Nagbibigay ka ng kawanggawa para sa kanila. Yan po ang tunay na layunin ng pag-aayuno. Ganon din yung zakah. Kaya obligado sa iyo na may kakayahan, may kayamanan, nagbibigay ka ng zakah para po maging maganda ang iyong ugnayan sa mga tao. Bumibigay ka ng mga kawanggawa para sa nangangailangan. Yun po ang pinakalayunin ng zakah. Ganun din ang hajj. Tingnan ninyo yung sa hajj. Ipinagbawal na kailangan wag masaktan yung kapwa mong mga haji. Yan po ang tunay na layunin ng mga pagdarasal na upang maging maganda ang iyong ugnayan sa mga kapatid mo. Mga Muslim man o hindi Muslim. Tingnan ninyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinuri ang kanyang sugo sa suratul Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Katotohanan, ang pinakamagandang asal mo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya po, may nangyayari rin sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinanggap ang Islam dahil po sa kagandahang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May isang Hudyo na araw-araw ay hinahadlangan yung dinadaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At wala pong ginagawang masama sa Propeta Muhammad. Inaalis ang harang sa kanyang dinadaanan. Hanggat sa nagkasakit ang isang Hudyo. At noong nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya nagkasakit, dinalaw po niya. Ganun po. Kaya bilib na bilib yung Hudyo. At tinanong, bakit ganun ka? Lagi kitang inaarangan sa mga daan mo. Laging malupit ako para sa iyo. Laban sa iyo. So ngayon nagkasakit ako, dinalaw mo ako. Anong ibig sabihin yan? Sabi ng propeta, ganun po yung relihiyon namin na kailangan maganda ang asal mo. Kaya sabi rin ng isa sa mga
bumuhay ng pananampalataya, ang sabi niya, gawin mo ang iyong sarili na para kang puno. Na yung puno ay binabato ng mga tao. Yung puno, siya ba'y gumaganti? Na halimbawa, tanggalin ang malaking sanga at itapon doon, iganti? Hindi po. Pag binato mo yung mga kahoy na may bunga, ang ibinibigay sa iyo, yung matamis na bunga niya. Ganon din may mga kasabihan ng mga ating mga ninuno na kapag may nagbato sa iyo ng bato, ay gantian mo ng tinapay. Kasi kapag mauubos na yung bato na binabato sa iyo, ang naiipon sa kanya ay tinapay, so ngayon wala na siyang maibabato sa iyo, kundi ang tinapay. Kaya pag maganda ang asal mo, talagang kahanga-hanga. May marami pong mga kapatid natin na bagong yumakap sa Islam nang sinasabi, yun ang masakit tingnan o masakit pakinggan. Ang sabi niya, kung tiningnan ko yung mga kapatid ko doon sa mga Muslim sa Mindanao, ay hindi ko makakapag-Islam. Subalit dahil sa awa ni Allah na aking pong napag-aralan ng Islam ang tunay na relihiyon. Kaya po, so alhamdulillah ngayon po, insyaAllah, i-repair natin yung sarili natin na gawin nating matamis ang ating pananalita. Gawin natin matamis ang ating mga gawain dahil ang tunay na Muslim ay yung ang kanyang mga gawain, ang kanyang mga kasabihan ay matamis po sa kanyang kapwang inilalang at kapakipakinabang ang kanyang mga ginagawa. Ganon po ang kasabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kailangan gandahan mo ang iyong asal. Dahil ang tao ay hindi tulad ng pagkain na titikman mo, sabi mo, masarap yon. Ang tinitingnan ng tao kung ano ang ugali mo, yon ang hatol sa iyo. Kung ano ang ginagawa mo, siya yung may hahatol sa iyo. Kaya ang sabi ni Aristotle, tell me who are your friends, I will tell whom you are. Sabihin mo sa akin kung sino yung mga kaibigan mo, sasabihin ko kung sino ka. Ay, halimbawa, kung ang mga kaibigan mo yung mga mababait, isasabihin nila ng mga tao, mabait rin yan kasi ang kaibigan ay mga mababait, magaganda ang asal. Yun po ang kasabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol po sa ittaqullah. Si Ibn Mas'ud na naman ang sinabi niya sa kasabihan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ittaqullah haqqa tuqati an yuta'a fala yu'sa. Upang sunurin ang mga utos, ipinag-utos sa atin ng ating tagapaglikha. So, paano po natin sunurin, sundan? Isa pamamagitan ng paggawa sa kanyang mga ipinag-utos. Tulad halimbawa ng nasabi natin kanina, kahit nasaan ka, magdasal ka. Hanggat kaya mo, magdasal ka sa masjid kung kaya mo. Kung malapit sa yung masjid, kung naririnig mo yung adhan, pumunta ka sa masjid, doon ka magdasal kasi malaki po ang biyaya ng salatul jamaah kaysa nag-iisa ka sa bahay. From 25 to 27 darajat ang pagitan. An yuta'a fala yu'sa, upang sundin ang kanyang mga kautusan, upang iwasan, ipigil sa iyong sarili ang kanyang mga ipinagbabawal. Dami po ng mga ipinagbabawal. Pag-inom ng alak, pagnanakaw, pandaraya, pandarambong, corruption, at kalakalan ng druga, at iba pang mga masasamang bagay na ipinagbawal. Alam ninyo po yan, mga kapatid. Pangalawang comment ni Ibn Mas'ud, an yushkara fala yukfar, upang pasasalamat natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga kaawaan para sa atin. Ganun din sa pamamagitan
ng paggawa ng kanyang mga ipinag-utos. Hindi po pwede lang sabihin mo, salamat, ya Allah, salamat sa iyo. Ang pasasalamat mo ay sa gawa, sa pamamagitan ng pagsasagawa sa lahat ng mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in syakartum la azidan lakum, kasi sabi ng Allah, kapag kayo ay magpapasalamat, dadagdagan ko pa ng kabutihan ang aking mga ipinagkaloob sa inyo. Wa an yuzkara fala yunsa, pangatlong comment ni Ibn Mas'ud, na para lagi po natin naaalaala ang ating tagapaglikha. Kasi po may mga tao na naaalaala lamang ang kanilang tagapaglikha kapag sila'y napapahamak, kapag sila'y nagkasakit. Wa idha rakibu fil fulki da Allah mukhlisina lahuddin falamma najaw ilal barri idahum yushrikun. May mga tao na kapag nandoon sila halimbawa sa dagat at sila ay binagyo, sila ay malapit ng muntik malulunod. So, naalaala nila ang Allah. So, kapag iniligtas sila ng kanilang tagapaglikha, andun doon sila sa kalupaan, ganun na naman, binabalikan nila. Kaya huwag po tayo ganun. Kailangan pagsikapan po natin na hindi tayo mamamatay, kundi tayo nasa estado ng tunay na pananampalataya. Ganun po yung konting komentaryo ni Ibn Mas'ud. Sana po ay mayroon tayong konting maging ilaw na liwanag sa ating madilim na tatahakin papunta sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, para tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y tanggapin sa kanyang paraiso. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.